Dahil hindi umubra yung impeachment eh. Kaya nga sabi ko sa inyo, gusto kong pagtawanan itong impeachment na to dahil talagang walang gustong pumirma dyan. Ang tagal nilang plinano, ang tagal nilang binild up yung paninira sa mga Duterte, especially kay BP Sara, para siya ma-impeach. Doon sa bandang huli, naramdaman nila, walang gustong pumirma. Sa madaling salita, pahiya sila dyan sa impeachment. Ngayon, kung hindi ubra impeachment, kakasuhan nila. Itim din ako eh. Black is beautiful. O, basta wag lang sakit. Basta importante yung maitim ka lang na natural. Di ba? Ayan, wala masama dyan. No? Pero nawala ito eh. Di ba? Ang ngayon, pa-press-con ka na ulit. Baka mamaya, atakihin ka dyan. Kalma lang. Ha? Ayaw mo, may spokesperson ka naman. Ayaw mo na siya magsalita. O, pakinggan natin. Sasabihin nito si Boying. Sir, sundot lang yung kay BP Sara. Do you have any updates on that? No, pinag-uusapan dito kay BP Sara o kaso posibleng isampa ng NBI kay Vice President Sara Duterte. I was talking to Director Santiago this morning. We might meet again tomorrow to arrive at a decision for this. Tingnan nyo ha. Dahil hindi umubra yung impeachment eh. Kaya nga sabi ko sa inyo, gusto kong pagtawanan itong impeachment na to dahil talagang walang gustong pumirma dyan. Ang tagal nilang plinano, ang tagal nilang binild up yung paninira sa mga Duterte, especially kay BP Sara, para siya ma-impeach. Doon sa bandang huli, naramdaman nila, walang gustong pumirma. Sa madaling salita, pahiya sila dyan sa impeachment. Ngayon, kung hindi ubra impeachment, kakasuhan nila. Kasi pag dyan sa kaso, hindi ko sinasabing mababayaran nila yung husgado. Ako'y malaki tiwala ako dyan sa husgado. Pero baka makahanap sila ng butas. Butasan ang nangyayari ngayon. Sa impeachment kasi kailangan mo ng numero. At talagang hindi impeachable offense yung mga nagawa ni BP Sara. Dahil lihiti mo naman yung mas mahal pa nga yung binasura at nagastos ng COMELEC dyan sa mga papel na itatapon lang nila. 150 million. Eh itong usapin kay BP Sara is just 125 million. So hindi sila talaga lulusot dyan. Hindi talaga impeachable. So hahanapan nila ng butas. Eh baka dahil mahirap makausap ang mas marami at kailangan ng numero, ngayon ay dumidistansya na dahil mag-i-election, walang gustong pumirma sa impeachment. Eto ngayon, baka po pwede kaso. Eto susubukan nila ngayon. So, yan ang style ng mga ito. Filing na yun, sir? With the IR. I don't know. We will have to explore all possibilities. Can we see at this stage the NBI as a strong case? I cannot say anything because they have not. Meron bang strong case ang NBI? Wala siyang masabi. Wala rin. Ako sa tingin ko, walang strong case. Kasi kung ang demanda nila ay patungkol lang doon sa grave threat na sinasabi nila na dahil ay papatayin daw si Marcos, si Lisa at saka si Tamba, hindi po, mali yun. Kasi ang sabi niya, kung namatay ako, doon papatayin sila Marcos. So pag namatay si Sara at pinatay sila Marcos, doon kayo magdemanda. Sino pa i-demanda nyo? Patay na pare-parehas. Di ba? Pero yung ganyan, hindi yung grave threat. Kasi sabi niya, alam niya na ang papatay sa kanya, itong sila Marcos. Ganun lang kasimple. So hindi rin to, wala silang strong case laban kay BP Sara. But sabi nga, karapatan nyo yan, keep on trying. Kung hindi ubra ang impeachment, subukan nyo yung kaso. Baka sakali. Pero hindi rin tatayo sa korte yan. Malabo yan. Presented to me yet. But we decided to speak about it tomorrow. Sir, sa inciting to sedition lang, baka may reminder kayo sa publiko na... Sedition, ito isinasalang kung sino man to nagtatanong. Isinasalang kay Boying. Ay, Boying! Takutin mo itong mga nagpaparesign kay Marcos. Parang gano'n, tingnan nyo yung tanong niya. Baka may reminder kayo sa publiko na baka naman matakot. Baka may reminder kayo sa publiko at baka naman matakot. So sa madaling salita, kausapin mo. Yan. Kausapin mo. Babalaan mo. Para matakot yung mga yan. Ganon. Hindi naman.
the rest ipsa loquitur. The thing speaks for itself. Yung language that calls for hatred and calls for overthrow of government is Hindi, wala po overthrow of the government ang sinasabi ng mga Pilipino. Ang sinasabi nila, dapat mag-resign na si Marcos kasi hindi niya mahawakan si Tamba. 'Di ba? Yun ang sinasabi ng mga Pilipino. Hindi ako, sila. 'Di ba? Bakit? Yung mga nagsasabing BP Sara resign as Vice President, masama din ba? Sedition din ba yun? Kasi yung sinasabi niya na i-overthrow ang government, hindi wala nagsasabing i-overthrow ang government. Bakit mo i-overthrow ang government? I-overthrow, pag-resignin si Marcos. Dahil kung pwede ang impeachment kay BP Sara, pwede nating pag-resignin si Marcos as impeachment din. Huwag niyo sabihin legal kay BP Sara, kay Marcos, hindi. Double standard kayo niyan. Plastic kayo. Kasi ako sa tingin ko, kung hindi magtatagumpay itong impeachment kay BP Sara, baka posible na balikan siya after election. Itong si Marcos. Bakit? Kung makuha ng Kamara at Senado ang numero. At may isang magreklamo dyan ng impeachment kay Marcos dahil marami siyang impeachable offense. Yun ba to overthrow the government? Or legal, right, nasa batas na pwede mong pa-impeach ang presidente rin? Tama or tama-tama? Di ba? not an acceptable language to us because we are under the rule of law. And overthrowing is asking for the people to violate the law. And it's not Hindi, walang sinasabing violate. Ano lang, laging nasa batas. the right thing to do. Hindi tama yun eh. May pagkakalagyan ka, pag ang tingin mo, pwede mong hikayatin ang tao na magalit kahit na walang dahilan. So ito ibig niya sabihin. May kalalagyan ka, so sa madaling salita, madidemanda ka or makukulong ka kung hinihikayat mo ang taong bayan na magalit sa gobyerno nang walang dahilan. Pambihira, Boying. Secretary Boying. Pambihira. Anong walang dahilan? Ang liit-liit na bagay, 125 million pinag-aaksayahan ng panahon ng Kamara. Maliit na bagay. Confidential funds yun. May confidential funds din naman si Marcos. Ang daming may ahensya na may confidential funds. Hindi maliit na bagay yun. Hindi ito ay naghihikayat ng galit na sa maling paraan. Hindi po. Ang tawag po ron, Boying, alam nyo kung ano? Secretary? Freedom of speech. It's the right of the people to assemble. The right to assembly. Boying. Yung rally, nasa batas yan. Nasa Bill of Rights yan. Abogado ka. Abogado nga ba ito? Di ba? So, wag ganon. Nasa batas po lahat yung ginagawa ng Iglesia ni Cristo at yung mga reklamo ng taong bayan. Dito sa gobyerno, hindi ito paghihikayat na magkaroon ng galit. Ito'y paghihikayat na ilabas ang sama ng loob. Yan yung sinabi ni BP Sara. May karapatan kayo to peaceful assembly. Yan po sinabi niya. Pero sundot lang yung kay BP Sara.